Dalawang barko ng China mga kapatid ang pumasok sa teritoryo ng bansa. No, kinumpronta yan ng PCG. Pag-usapan natin tong balitang to mga kapatid. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So pagpapatuloy nga mga kapatid ng ating pagbabantay at pagbibigay ng reaksyon sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Kamakailan lang mga tol, ewan ko kung napanood nyo na, sana napanood nyo na no. Ay na-interview ko ang isang maritime expert, walang iba kundi si Mr. Ray Powell. At doon nga mga kapatid ay na-educate palalo tayo sa kung ano ba talaga ang katotohanan dito sa West Philippine Sea. So merong ang mga pahayag doon si Mr. Ray Powell na gusto kong i-highlight at gusto kong bigyan ng reaction video. So mamaya tatalakayin natin yon. Pero ngayon, pag-usapan muna natin itong balitang ito mula rito sa UNTV News. Ito 19 hours ago. Dalawang Chinese vessels mga tol ang pumasok daw dito sa teritoryo ng ating bansa at yan ay kinumpronta ng ating PCG. Panoorin natin to mga kapatid. Pero bago yan, syempre, hinihikayat muna kita na sana suportahan nyo po itong ating YouTube channel. Baka hindi ka pa nakakapag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, nasa 150,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan, sa mga bukas na ang kaisipan pagdating sa usapin natin ng West Philippine Sea. So ngayon mga kapatid, wag na natin patagalin pa, pag-usapan na natin to. Nagsagawa ng radio challenge at pagbabantay ang Philippine Coast Guard sa dalawang China Coast Guard ships na nasa Bajo de Masinloc kahapon November 23. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, natagpuan ng BRP Cabra ang CCG vessel na may hull number 4305 at 3305 ng 26.22 nautical miles sa silangan ng Bajo de Masinloc at 93.63 nautical miles naman sa kanlurang hilagang kanluran ng Palawig, Zambales. Ngayon mga tol, marami nagko-comment. Nakakasawa na, paulit-ulit na lang. Sabing ganon mga tol. Well, naiintindihan ko kayo. Wala tayong magagawa. Paulit-ulit talaga tong nangyayari mga kapatid. Bakit? Kasi hanggat maaari, iniiwasan ng ating otoridad ang mag-engage no, sa mas matinding escalation o mas matinding tensyon. Sa madaling salita, hanggat maaari nating iwasan yung talagang mauwi na to sa banggaan o ibig sabihin mauwi na to sa bakbakan, iniiwasan natin. Ganito lang muna talaga ginagawa natin. Radio challenge, pagtataboy, pag-iwas. Talagang ganito mga kapatid. Kung bakit natin to binibigyan ng reaction video is para ma-educate din ang marami nating kababayan tungkol sa kung ano ba talaga ang problema natin dito sa West Philippine Sea. Okay? Hindi tayo nangaagaw ng teritoryo ng may teritoryo ha. Bagkos mga kapatid, tayo pa nga ang inaagawan eh. Diba? Ngayon ano bang ibig sabihin niyo dun sa nakakasawa na paulit-ulit? But ano ba gusto nyong mangyari? Tipong makipagbakbaka na tayo sa kanila? Diba? Yung tipong makipaggera na tayo sa kanila. Ang tindi ng problema ng bansa natin, nauunawaan nyo ba yun? Baka naman kasi hindi ninyo naiintindihan din ang ibig sabihin ng bakbaka na o gera. Diba? So ngayon, eto, naibabalita to, binibigyan natin ng reaction para malaman natin mga tol, o malaman na sambayan ng Pilipino na ang Pilipinas iginigiit lang o ipinaglalaban yung ating karapatan dito sa karagatan. Pero inaagawan tayo nitong mga malalakas na bansa o nitong malakas na bansa na to. Diba? Huwag kayong magsawa sa pagtatanggol ng ating bayan, diba? Nakakainis lang din kasi mga tol, yung mga nagko-comment, nakakasawa na paulit-ulit na lang. Anong gusto nyo mangyari? Ayaw ngang kilalanin ng China yung karapatan natin eh. Diba? Natural, paulit-ulit din nating igigiit sa kanila to. Sa radio challenge ng PCG, iginiit nito ang karapatan ng Pilipinas sa karagatang sakop nito. Diba? Sinabihan ng PCG ang CCG vessels ng kanilang paglabag sa Philippine Maritime Zone Act, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Permanent Court of Arbitration ruling. So yan din ang pag-uusapan natin mamaya, yung 2016 Arbitral Award.
2016 arbitral ruling kasi naitanong ko rin yan kay Mr. Ray Powell. Ulitin ko mga kapatid kasi may mga nagko-comment. Ang gusto nila, paputokan na daw ng PCG to. Magulos dili kayo. Pag-isipan nyo maigi ang iniisip ninyo. China Coast Guard 4305 and China Coast Guard 3305. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activity... So eto mga kapatid, speaking of Philippine Exclusive Economic Zone, EEZ, ito ay hindi inimbento ng Pilipinas. Ito ay defined by UNCLOS mga kapatid, o United Nations UN Convention on the Law of the Sea, which is both parties mga tol, China, Pilipinas, pinirmahan yan, at maging yung ibang mga bansa na nakapalibot, nakapaikot dito sa South China Sea. Ngayon, dito mga kapatid, sa aking interview kay Mr. Ray Powell, no? Ito tinanong ko sa kanya yung tungkol dito sa 2016 Arbitral Award. Again mga kapatid, gusto ko tong i-highlights, gusto ko tong bigyan ng reaction etong naging sagot niya. Kasi dito sa interview, hindi ko na masyadong highlights kasi proper interview to tanong-sagot lang Alright, so eto panoorin natin yung tanong ko at yung sagot niya. In 2016, sir, the Hague Tribunal ruled out China's so-called historical rights. For many Filipinos, that ruling is hard to fully grasp. Could you explain what specific parts of that decision matter most and why it's still legally binding even if China refuses to recognize it? Yeah, so I mean, the 9-dash line claim was utterly torn apart by the arbitral ruling, and China kind of knew it was going to be because China knows that its claim runs contrary to international law. That's why China just decided not to participate. And so all it does is sit and critique the arbitral ruling. And of course, it refused to participate in the first place. Alam na ng China mga tol, natalo sila. Alam na ng China na hindi sasang-ayon sa kanila ang international law dahil late na nga nila na-realize yung pinirmahan nila doon sa UN Convention on the Law of the Sea is kontra doon sa kine-claim nila na 9-dash line na sumasaklaw o sumasakop doon sa halos 90% ng South China Sea, mga tol, no? Kasi mga kapatid, doon sa UN Convention on the Law of the Sea o yung UNCLOS, diba, dinidefine doon yung bawat bansa na nakapalibot dito sa South China Sea is na merong 200 nautical miles exclusive economic zone, meaning bawat isa dyan sa mga bansang yan is may karapatan, mangisda, kunin yung mga likas na yaman, mga minerals, mga gas, di ba? Katulad na lang halimbawa ng ginagawa ng Vietnam, ginagawa ng Malaysia, Pilipinas, di ba? Gusto natin makapangisda ng malaya, gusto natin makapaglayag ng malaya, gusto natin makuha rin natin yung mga natural gas, natural minerals dito sa ating exclusive economic zone, which is pinipigilan tayo. Di ba? Inaaway tayo mga tol. Ayaw ng China gawin natin yung mga bagay na yon. Bilang patunay mga kapatid dito sa may Scarborough Shoal. Diba? Which is hindi naman natin inaangkin kasi traditional fishing ground yan. Pero yan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nasa 100 plus nautical miles lang yan mga tol. Ayaw nila tayong manghuli ng isda doon. Tinataboy nila yung mga mangingisdang Pilipino natin. Alam nilang hindi sila mananalo mga tol sa arbitration kaya nagdesisyon na lang silang hindi na umaten at kung ano-ano na yung sinasabi nila. So, I mean, what Filipinos I think need to know is they are in the right. Balikan natin. Ito daw yung kailangan nating malaman. And of course, it refused to participate in the first place. So, I mean, what Filipinos I think need to know is they are in the right. China is clearly in the wrong, and China is essentially trying to change the facts on the water. Ito yung kailangan nating malaman bilang mga Pilipino. Tayo yung nasa tama, China yung mali. At ang gustong mangyari ng China, baguhin yung katotohanan.
baguhin yung katotohanan, mga tol. Yun ang gusto nila mangyari. Tayo yung nasa tama, sila yung mali. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya kung paulit-ulit nating binibigyan ng reaction video yung mga nangyayari dito sa West Philippine Sea, kailangan, mga tol, maging open tayo dyan sa usapin na yan. Kasi hindi naman yan isang bagay na wala lang sa atin eh. Napakahalaga nun, mga tol, para sa ating mga Pilipino. Diba? Hindi natin pwedeng pasukin agad ang gera kasi hindi pa rin naman talaga natin kaya. Do meron tayong mga kaalyado pero mga tol, hindi natin pwedeng iasa 100% dyan. Kailangan muna maging matibay yung ating sandatahan. Ang problema, inaayos pa natin yung problema rito sa Pilipinas dahil talagang na-expose na sa ating lahat kung paano tayo nilalamo ng corruption dito sa ating bansa. Wrong, and China is essentially trying to change the facts on the water so that over time it won't matter anymore because China will just control it by force. I totally agree with you, sir. Okay, sir. You've written about China's use of information and narrative warfare, and we can really see that on social media now. Can you share examples of disinformation or misleading narratives that are spreading in the Philippines about the West Philippine Sea and how our citizens can spot them? Yeah, I mean, I think probably... kasi yun yung ginagamit ng China ngayon, mga tol. Information, misinformation. Yun yung ginagamit nila, mga tol. Nagpapakalat sila ng mga propaganda, nagpapakalat sila ng mga misinformation dito sa ating bansa. Kahit yung mga Pilipino, mga tol, is minsan nabibiktima sila sa mga maling impormasyon. Okay? Probably the big... West Philippine Sea and how our citizens can spot them. Yeah, I mean, I think probably the biggest one is just the idea that there are only two options. Option A is let China have whatever it wants, and option B is fight a war. Yun, dalawang, mga kapatid, na kumakalat ngayon. Meron lang daw tayong dalawang pagpipilian. Ano yun? Hayaan na lang ang China. Dagat lang naman yan eh, di ba? May mga nagsasabi nun. Or, pangalawa, labanan natin. Ang tanong, kaya ba natin? Diba? Yun din, mga tol, ginagamit nila yung pananakot sa mga Pilipino para hayaan na lang yung China. Labanan natin. Ano, kaya nyo ba ang China? Diba? Yung nagsalita nga lang si General Bronner about doon sa facts nung Typhoon missile. Diba? Binatikos na siya. Nung iba, official pa rito. Kaya nyo na ba labanan ng China? Diba? May mga ganon-ganon. But wala na bang ibang paraan? Dalawa lang ba talaga option natin? Maipaglaban, makipaggera o kaya hayaan na lang? Dalawa lang ba talaga option natin? O ito, pakinggan natin maritime expert. A is let China have whatever it wants, and option B is fight a war, right? And that you hear this a lot. We can't go to war with China. We can't go to war with China. Well, there's a lot of other things between fighting a war and giving China what it wants. So, I mean, I think that's one of the biggest things. Another one is, well, China is just inevitable. China is rising. America is withdrawing. The Philippines is small and weak. The Philippines has no choice. China is going to have everything it wants anyway, so just make your best deal. I mean, ito pa yung kumakalat ha. Pakinggan natin tapos i-emphasize ulit natin. China is going to have everything it wants anyway, so just make your best deal. I mean, this is sort of the kind of narrative warfare that takes place. And you see it not just on social media, you see it in the news, you see it quoted by certain officials. And it's just wrong. And it abandons the Philippines' high ground, which is that not only is the Philippines morally right, it's legally right. Yeah. Okay, ito mga kapatid, putulin ko muna ulit doon. Isa pa sa mga kumakalat, mga kapatid, na kailangan nating malaman is yung mga naratibo na hindi natin maiiwasan ng China. Masyado silang malakas, mahina tayo, 'di ba? Wala na tayong magagawa, 'di ba? Ang iniiwan na tayo ng Amerika, iniiwan na tayo ng ibang mga bansa. Wala na, mag-isa na lang ang Pilipinas. 'Di ba? Marami yan, mga tol, na maririnig pa natin yan kahit sa ibang mga opisyal. Yun yung sinabi niya, 'di ba? Totoo naman, naririnig natin yan sa ibang mga opisyal, which is totally wrong, mga tol. Kasi meron pang magagawa ang Pilipinas at hindi lang gera, mga kapatid, ang solusyon dito. Diba? Pwede natin tong iakyat, lagi nang iakyat doon sa tamang venue, doon sa tamang platform.
Diba? Kailangan, ito, tulad nung ginagawa ng ating mga Coast Guard, ine-expose nila yung ginagawa ng China sa pamamagitan ng kanilang mga video, documents. Diba? Ay ipapakita natin sa international community, na ipapakita natin sa international law sa buong mundo. Which is katulong natin para kondinahin yung ginagawa ng China. Again mga kapatid, tatandaan ninyo, lagi silang meron doktrina. Meron silang doktrina tungkol dyan na kung kakayanin nilang makuha ang gusto nila ng hindi lumalaban o hindi nagpapaputok, yun ang gagawin nila. Diba? So hindi lang gera talaga mga tol. At huwag kayong magpapapaniwala doon sa mga tumatakot sa inyo, diba? Lagi tinatakot tayo yung fear mongering ang sinasabi, diba? Kasi yun yung pamamaraan nila, takutin para makuha yung gusto nila. Diba? Yun din, ine-echo rin yun nung ibang mga official dito, nakakalungkot man isipin, diba? Pero mga kapatid, merong magagawa ang Pilipinas dahil tatandaan ninyo, laging tayo ang nasa tama. Kasi simula't simula pa lang, nung magkapermahan tayo doon sa UNCLOS o UN Convention on the Law of the Sea, mga tol, pinirmahan na nila yan tinanggap na nila. Diba? Tapos inakyat natin to sa 2016 arbitral ruling na ipanalo natin yan. Alam din nila yon mga tol. Tayo ang sinasang-ayunan ng international law. Kailangan natin panghawakan yun. Diba? So sana naging malinaw yan mga kapatid. Meron pang mga sinabi rito si Ray Powell, pero para hindi na tayo masyadong humaba sa ibang pagkakataon ko na lang to tatalakayin. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.